Hello, Hans Marcon, Marites Reporting. Gusto kong pag-usapan itong issue ni Kilua tungkol mismo sa reporting ni Jessica Soho sa kanyang show, Kapuso Mo Jessica Soho, at ang mga response sa episode na pinalabas tungkol dito. Bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at i-click yung notification bell para maabangan niyo ang mga bago kong episodes. Anyway, sigurado ako na narinig niyo na yung nangyari kay Kilua dahil ang topic na ito ay naging trending sa social media. Pero kung sakaling hindi nyo pa alam yung nangyari, si Kilua ay aso na pinatay ng isang tanod sa Bato, Camarines Sur. Ayon sa CCTV, si Kilua ay nakatakas sa bahay nung 5 a.m. nung araw na pinatay siya. May inatake siyang kapitbahay at inaksyonan ng tanod na habulin yung aso at unfortunately, patayin siya. Ngayon, itong issue tungkol sa pagpatay kay Kilua at ang animal cruelty na kaugnay sa issue na ito ay pinag-usapan ni Jessica Soho. So, papakita ko sa inyo itong clip for context. Para sa akin po, tinatanong ko lang po kung ano ang talagang mas mahalaga para sa buhay, kung yung tao o yung aso. Sa nakalipas na mga taon, naging mainit na usapin ang animal cruelty dito sa ating bansa. Tingin ng face si Mami. Dumami rin ang bilang ng mga nag-aalaga ng aso. Sa nangyaring ito, nabubuhay ang debate. Alin ba ang mas importante? Kapakanan ng hayop o ng tao? May dalawang panig ng kwento sa isyong ito. Naman talaga sa ako. Siguro magkamta ko ng mga labrambino. Sana manaig ang hustisya at pangil ng batas. Pag nakita niyo yung mga reply dito, binabash talaga nila yung episode. Sinasabi nila, bakit daw namamagitan ng KMJS sa issue kung saan klaro na mali yung tanod? Bakit sila playing both sides? As usual, another lame episode from KMJS being neutral. It's not a question of whose lives matter, we can coexist. Stop humanizing him and saying that there are two sides to this story. Totoo, nayamot lang ako sa buong episode na to. Bukod sa pagtakip sa mukha ng demonyo, halata mong nasa side ng killer. Ngayon, naiintindihan ko na ito ay emotional na topic. Sigurado ako dito sa mga nanunood na may-ari ng aso, merong emotional bond na mabibigay sa'yo ang aso na hindi kayang ibigay ng isang tao. Yung feeling na lagi kang inaabangan pagpasok mo sa bahay, laging excited pag nakikita ka nila ulit, mga ganon. Magiging loyal sila sa'yo kahit sino ka man. Kaya hindi talaga ako nagulat na may outrage dito sa episode ni Jessica Soho. Sinasabi, bakit mo dinedepensahan yung pumatay ng aso? Bakit mo tinatakpan yung mukha niya? Bakit nakatago ang kanyang identity? At iba pang uri ng tanong na nanggagaling sa mga taong gustong gumante. Pero ito ang masasabi ko tungkol dyan. Binigyan ng tanod ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili niya. Alam naman ng KMJS na at least sa opinyon ng masa, maling-mali siya at walang kalabuan ng pagkakamali ng tanod. Eh ano yun? Gagawa sila ng episode para lang ikumpirma kung anong iniisip ng tao at samahan sila sa pag-jajakol? No! Kalokohan yun. Basahin natin itong statement ni Jessica Soho. Nakarating sa aming kaalaman ang saloobin ng ilang manonood na nagsasabing binibigyang katwiran ang aming ulat ang ginawang pagpatay sa asong si Kilua. Mariin po namin itong pinabubulaanan. Kagaya ng iba naming mga report, kinuha namin ang salaysay ng fur parent ni Kilua, ng tanod at iba pang nakasaksi sa pangyayari sa ngalan ng patas na pamamahayag. To be fair. Binanggit din sa segment na hindi nararapat patayin ang aso kahit pa nakakagat ito at paparusahan ang mga lalabag sa Animal Welfare Act. Hinihikayat din ang lahat na maging responsableng dog owner. Naninindigan ng KMJS na kailanman walang puwang ang animal cruelty sa ating lipunan. Maraming salamat po. Alam mo, dapat hindi na lang yan sinabi. Klaro naman sa masa na mali yung ginawa ng tanod. At sa palagay ko, klaro din ito sa mata ng batas. At tama lang din yung desisyon na hindi pakita ni KMJS yung pangalan ng tanod. Naintindihan niyo, di ba? Maraming tao na gustong gumante. So ano yan? Ilalabas ng KMJS yung pangalan ng tanod para lang magkaroon ng witch hunt sa taong ngayon at mapahamak siya sa mga taong gustong magmaoy? Tanga ka ba? No thanks. Hindi magiging responsable ang KMJS kung mapahamak yung lalaki. Ngayon, pagdating naman sa legal issue, depende na lang yan kung gaano kagaling yung magiging explanation nila ng self-defense.
Pero malabo din yun kasi pinaghabol-habol yung aso at parang sobra yung depensa na pinatay mo yung aso para lang maging safe na yung yung paligid. Kasi parang excessive force yung pinatay siya eh. Pwedeng ikulong, pwedeng hawakan yung aso. Ngayon, I'm not a lawyer, pero kung saan sigurado ako ay sakop yung case na to sa Animal Welfare Act. So ngayon, wala pang update sa magiging kaso nung tanod. Update ko na lang kayo tungkol doon. Ang gusto ko lang talagang pag-usapan dito ay kung paano dapat natin pag-isipan ang kaligtasan ng tao, lalo na sa ganitong sitwasyon na, kung malaman mismo yung address niya, mapapahamak talaga siya. Sa akin, okay na yung nakonsensya na yung tao. No? At hintayin na lang natin kung ano yung parusa na mabibigay ng korte sa kanya kaugnay sa paglabag sa Animal Welfare Act. Pero kailangan talaga natin iwasan yung pagiging vigilante na ewan. At iwasan din natin yung mindset na kailangan natin gumante. Hayaan mo yung korte sa kanilang region. Sila ang bahala doon. Hans Marcon Marites reporting, yun lang sa ngayon. Anong opinion nyo tungkol dito? Anong opinion nyo tungkol sa nangyari kay Kilua? Like, comment, subscribe. See you next time.